Kasi ang basa namin dito, masyado nyo kaming ginagamit yan sa HOR para pagtakpan ng kapalpakan ng GAA at ng BICAM. Galing. Yun ang sagutin mo. Diba? Decision ako doon, nagkaroon tayo doon. So, dalhin na natin doon. Lahat tumaas, bilihin, gasolina, kuryente. Diyos ko, ano lang bumababa? Sabi nga na, panty na lang eh. Alam na gawing batas at may planong gumawa ng batas. Dahil ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niya talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. O galing na ho mismo dyan kay Ma'am Vice Ganda. Wag daw ho nating iboto yung mga politikong puro ayuda. Hayon na nga mga kababayan. Kumusta ho kayong lahat? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Hayon na nga. Nag-live ho itong third floor na kung saan kasama itong si Ma'am Cathy B. Nakita ho natin sinare sa FB. Ito talagang si Madam Pamela. Alam mo kung pinakyat mo ako, Madam, hindi ka na OP. Yan ang nga ba sinasabi natin. Dapat twini tayo. Kaso hindi mo pinaakyat eh. Aakyat talaga ako eh. Yung problema, ayaw niya. Sir Marlon, thank you ha. Dapat talaga aakyat tayo eh. Ayaw niya. Hayaan niyo na. Ganyan talaga yan. Ayun na nga mga kababayan. Rekta na ho tayo dito kay Ma'am Vice Ganda. Ay, mega love shoutout ho muna pala tayo kasi natambakan na naman ho tayo ng mga nagpakulay. Dito kay Sir Jordan Cabigo, Yariga Barbero. Maraming salamat Sir Jordan ha. Lagi kang nandyan, nakasuporta. Siyempre dito kay Sir Herbiscal, maraming salamat sa mga update mo PH. Saka dapat palagi ibalik yung 60 billion na yan PH. Ang kakapal ng mga mukha, oo nga, dapat talaga ho ibalik yan. Dapat sundin ang utos ng Supreme Court, no? At thank you rin ho dito kay Lovely Lady. Lovely Lady, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. At dito kay Topakin. Maraming salamat. Boss, tanong ko lang po, bakit super tahimik ni Tambalusos? Ang daming issue. Mostly siya ang mastermind pero wala siyang comment. Ganyan ho talaga yan. Hinahayaan ho niya mag-comment yung kanyang mga aso. Kagaya nitong si Ortega, ang si Jude Asidre. Sila ho talaga, kumbaga, hindi ho siya masyadong mahiling magpa-interview, no? Pero tama ho, obserbasyon nyo, no? Si Tambalusluso ang mastermind. Kasama ho siya sa mga mastermind, sa mga nangyayaring kapalpakan sa ating bansa. Dito kay Sir Jordan Cabigo, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. At dito kay Ma'am Marlene Fredrickson. Ma'am Marlene Fredrickson, kumusta na ho kayo? Mega love shoutout. Namiss ko pong si Ma'am Marlene Fredrickson. Mega love shoutout din ho dito kay Versus Rebel Vlog. Maraming salamat ho, Versus Rebel Vlog. At dito kay Ma'am Arizayen. Ma'am Arizayen, maraming salamat ha. Mega love shoutout. Laging nandyan itong si Ma'am Arizayen. Snowing here sa Japan. And salamat sa latest update araw-araw po. Walang ano man ma'am, basta ikaw alam mo naman. Maraming salamat Ma'am Arizayen ha. Kaya na nga, rekta na ho tayo dito kay Ma'am Vice Ganda. Matindi-tindi yung mga ano niya dito, mga binitawan niya. Ito, game. Tatlong branches dito. Legislative. Yan yung branch ng Kongreso at saka ng Senado, di ba? Ang trabaho talaga nila ay gumawa ng batas. Kaya dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, yung may alam na gawing batas at may planong gumawa ng batas. Dahil ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niya talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Nako, yari tayo dyan. Hindi nagbibigay ng ayuda. Kaya naman, all out all in. Team Suka ho tayo ngayon. Ngayong election na to, dapat ho talaga iboto ho natin. Vote straight. Team Suka. Torre Vic Rodriguez, abogado. Mahusay sa batas. Gagawa ho yan ng kapakipakinabang na batas. Pastor Apollo Kipuloy, naku, parang kinakampanya nitong si Ma'am Vice Ganda, yung mga kandidato natin. Congressman Rodante Marcoleta, mahusay ho yan pagdating sa batas. Senator Bato, naku, pagdating sa pagiging veteranong law enforcer, yan si Senator Bato, naging chief PNP, kaya mahusay ho yan. Attorney Jimmy Bondok, naku talaga namang itong si Meme Vice Ganda. Palakpakan ho muna natin itong si Meme Vice Ganda. Napakahusay ho ng mga birada niya na yun, no? Talagang
sa ayaw sa gusto natin, pagka nagsalita itong mga influential TV personality, social media personality na to, talagang papakinggan. At ang dating ho mga kababayan, kahit hindi direktang sinusuportahan yung mga kandidato natin, Atty. Raul Lambino, mahusay din ho yan. Parang sinusuportahan ho nitong si Meme yung ating mga kandidato. Parang, di ko sinasabi ha. Baka sabihin nyo, kiniklickbait ko kayo. Parang, ang dating kasi, kung ating sisiya sa atin, yung ating mga kandidato. Pagdating sa kalusugan, meron tayong Dr. Richard Mata, di ba? Pagdating sa batas, larangan ng batas, marami ho tayong abogado dyan. Pagdating ng peace and order, nandiyan si Senator Bato de la Rosa. Talagang kumpleto sa Ricardo, so itong lineup na to. Kaya naman, kung gusto nyo ng t-shirt na to, mag-subscribe na ho kayo. Huwag nyo ho kayo subscribe sa PH Update dahil baka isa ho kayo sa mga masuswerteng padadalhan natin itong Team Suka. Nakuha ko na ho. Hindi na-send sa atin itong si Madam Pamela pero nakita ho natin yung malaking copy nito at yun ang ipapa-imprenta ho natin at yun ang ipamimigay ho natin sa ating mga subscriber. Para pagka lumabas ho kayo sa karsada, nakita nila, sino yung Team Suka na yan? Siyempre, Duterte, straight vote. Duterte senatorial candidate. Team Suka, di ba? Okay. Tapos lagay natin yung mga yung mga numero ng mga kandidato natin sa likod. Para Team Suka, sa likod yung mga kandidato natin. Okay. Subscribe na ho kayo, baka isa ho kayo sa mga padadalhan natin ng ating t-shirt, t-shirt na ipapa-imprenta natin para talaga namang solido ang suporta natin sa ating mga kandidato. Maraming salamat, Ma'am Vice Ganda. Tuloy natin. Okay. Diba? Yun talaga ang pangunahin nila, yung lawmaking sila. Kaya dapat gagawa sila ng batas, hindi mamimigay sila ng pera. Correct. Nako, yari tayo dyan. Sino ba namimigay ng pera dyan? Anak ng toko. Palakpakan natin tong si Meme Vice Ganda. Napakahusay ng mga punto de vista niya na yon. Lawmaking. Sa paggawa ko ng batas, hindi para mamigay kayo ng pera o kung anumang klaseng ayuda yan. Pakinggan nyo ho ang sinasabi ni Meme Vice Ganda. Tayo ho kasi, kumbaga, pagka tayo nagsalita dito, meron na talagang pagkabayas yan. Siyempre, solid Duterte supporter tayo. Yan naman hong si Ma'am Vice, ho yan kumbaga, sinuportahan yan si Lenny. Pero yung obserbasyon niya ngayong mga panahon na to, napaka-valid kasi yun ho talagang nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, sa ating politika, sa ating mga mababatas. Yung trabaho na dapat hindi nila tinatrabaho, yun ho ang kanilang talagang pinagkakaabalahan. Anong sabi ni Congressman Rodante Marcoleta? Anong sinabi ng ating mga kandidato? Pagka sila naupo sa Senado, yung mga ganyang klaseng kabalbalan, talagang kanilang tatayuan. Ngayon kasi walang tumatayo Kasi yung ibang nasa Senado, nakikinabang din. Gusto din nilang mamigay ng ayuda, naiinggit sila sa mga tambaluslos. Di natin alam ngayong mga panahon na to kung medyo distansya na sila dyan sa pamimigay ng ayuda na yan. Kasi marami nang nakakapansin sa ating mga kababayan at marami nang hindi natuwa dyan sa mga ganyang klaseng kabalbalan. Tuloy natin. Lawmaking po ito ha. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Vice. Maraming salamat. Kami shout out. Palakpakan natin itong si Ma'am Vice. Ayan. Kung pinakyat mo ako, di tuwini tayo. Yan sinasabi ko sa'yo. Huwag mo na pa. Si Shermano sabi, sige ka na dito. Huntaan tayo dito. Enjoy tayo dito. Huwag mo na si Ma'am Joey. Huwag mo na pa. Talaga ba pero, sabi ko sa'yo ito na. Umpisa na natin to. Game. Marami nag-usap. Ba't ganyan kayo? Nagmukha tuloy ako. Wow, ayos pares nga naman nakaputi. Itong si Ma'am Cathy at saka itong si... Lupa sa tabi ninyo. Yaya, diyan ka lang, Yaya. Sige, sikuhin kita. Nakakabisip yung Yaya. Grabe. Okay lang naman. Yaya naman ako talaga ng aking buhay. Kumusta kayo? Ay, andyan pala si Ganda. Oy, Toriro. Kanina ako lang yung maganda. Ngayon si Salawag. Salawag ka. Oo nga. Salawag. Ang bahay niyo. Ano, busy ka? Love your shirt, mo. Busy ka? Si Joey ka dyan. Hello, Miss Joey! Ay, Ma'am Joey. Congratulations. Ako, Miss ka namin. bilib na bilib ako dito sa batang ito kasi kahapon, yung Yung lamay. quotable quotes niya, Marlon,
doon sa kanilang press conference, talagang yun yung na tumatak sa isip ko when she addressed the concern na si Barbers, Ace Barbers, Representative Barbers, kept repeating and trying to insult yung vloggers na pinasuhan nila, pinapatawo sa Kongreso na ganyan ba kayo pinalaki ng magulang nyo? Finally, si Joey had the stage and the opportunity to answer him and say na ganito ako pinalaki ng magulang ko, tinatayuan ko yung mga abusadong kagaya mo. Galing. Joey the Drunk. Galing, Joey the galing, galing. Oh, diba? Ang Sarap gawa ng code card nun, hindi ko nga nagawa ng quote card, pero yun yung post na ginawa ko at saka pinag ko sa kanya kasi yun yung pinaka-striking. And Marlon, alam mo kahapon, while watching, no, yung alam mo yung cheer ko for Joey, biglang nag-die down kasi nung si Cathy na, umiyak ang lola. So welcome to our show, magbumati ka naman sa ating Magandang brunch. So, magandang umaga, napapatanghali sa inyong lahat. At eto kami, fresh. fresh sa ilalim ng araw. Dito na si Badong Aratiles. Uy, kamusta Kuya Badong? Kuya Badong, hello. I think galing siyang Hong Kong. Parang nakita ko Kong. siyang galing Hong Kong. Oh, sa mga taga Hong Kong PH update nandyan din, no? PH Dahil update. nandito si Cathy. Nung kami lang ni Marlon, hindi ka nagpaparamdam. nanonood. Ngayon nandito si Cathy, sumasamba. Madama, nanonood ako. Nanonood ako. Hindi lang ako nakakapag-comment kasi medyo busy. Masaya akong nakikita. Iisang frame, nandyan yung mga idolo. Siyempre, magko-comment ako. Baka nagko-comment ka pa. Pasampahin kaya natin. Sumampa ka kaya? Sampa ka kaya PH? Dali, Sampa yung ka. mga Pwede, no? Sampa ka pa. Yun, no? Number Hindi, PH. ano, Si Sir Marlon, sampa ka PH. Kung pinasampa ako, di nakatunsuka tayo. siya kailangan niya ng filter. So please, bati mo na, Miss Cathy. Magandang umaga sa inyo. Ngayon, it's almost weekend, Thursday. And again, yung ating mga kandidato, huwag niyo kakalimutan. Kasi kailangan natin ng tunay na pagbabago ngayon. Kung ang administrasyon... Si Joey din. Hi, Nandiyan din si Joey. Joey. Ang Joey. Yung alam mo yung administration na right now, kailangan nating baguhin ang mga bagong leader natin kasi ayaw natin ng mga Si Ate Jo. Nandiyan si Ate Jo. puppet sa gobyerno at takot at walang paninindigan. Yun. Agad-agad naman yun, Miss Cathy. Alam mo, guys, when Marlon and hindi na okay nang para sexy ka. Para sexy ka. O, PH ka. Tama na, ibablock kita. Tapos ipablock mo pa ako. Ay, naman daw ako. Pagbihira talaga tong si Madam. Ano ba ginawa ko sa'yo? Bakla ka. Gigil mo ako. Hindi, tawag dito. When I decided today, kanina no, maaga-maaga, sabi ko, Marlon, pupuntahan na lang kita dyan sa area mo para hindi na siya mapagod. Kasi boss ko to eh. Ibibili ako to ng kagaya ng t-shirt. Kasi lagi akong lagi akong nasa... Wow! Yung ito ba ako dito? Kasama ba ako dito sa show na to? Ate, thank you sa t-shirt na bigay mo. Ay, tapos sa akin ang binigay mo. So, t-shirt. Dapat sabi sa'yo, bakit sa kanyang guest? Kaya ko sinuot, Ate. Kaya ko sinuot. Dito mamaya. Ito nga nag-rubber shoes. Okay, hindi pa na... Lagi namin kinakachow si Cathy sa sortie na hindi pa namin siya nakikita na naka-sneaker. Oo nga, lagi ka naka-heels. Hindi gigilak sa'yo. Sampayin natin si Ma'am Joey. Paano nga? Paano ba? Paano ba mag... Kaya naman eh. Kasusolusyonan pero... Sir Marlon, salamat ha. Mega love shoutout. Mega love shoutout sa'yo, Sir Marlon. Bata mo si PH, Sir Marlon. Bata mo si PH. Sampa rito? Kasama niya kayo, Andiyan si Ma'am Cathy, Joey. kaya nandyan sa PH update. Paano nga? Paano mapasampa, no? Hindi nasampahan tayo ni... kasi naka... Hindi, kasi nakalayo na eh. Naka... Ano tayo? nakalayo na. Hindi, naka ano tayo? Hindi pala tayo. StreamYard tayo, no? Sa Oo, susunod sayang. mga, Susunod. hindi dapat live kung si Joey, di ba? Oo, dapat, no? Kaya lang, Namiss ka namin, Ma'am Joey. so, Yun, yun nga. pumunta ka. Sabi mo pupuntahan mo siya dito sa Alabang. Oo. Nag-message siya. When I said na pupuntahan kita sa area mo, sabi ko, invite ko na rin si Cathy since nandyan lang din naman siya sa neighborhood namin. Lalabas lang naman siya ng village namin. Magjo-join na rin siya dahil kahapon,
ay isa na namang makasaysayang event ang nangyari at isang katapangan na ipinakita ng grupo ng mga vloggers na pilit pinapatawag sa Kongreso dahil di umano ay dahil sa gusto nilang binigin ang fake news. Yep. No? And kahapon pa, dalawa yung malaking story na nangyari. Okay. Una, Ikaw syempre, yung yung, first one. yung preliminary conference na naganap sa Supreme Court kung saan ay harap yung mga petitioners sa pangunguna ni Atty. Vic Rodriguez at iba pang mga dekalidad na abogado patungkol naman dito sa Bicam anomaly. Tapos, nung nag-post si Atty. Vic sa Facebook, viral agad eh. Yes. Diba? Ang daming yung traction agad. Tapos, kinahapunan, nagulat tayo. Nag-viral din yung post naman ng mga vloggers kung saan ay nagsampa naman sila ng libel case sa Quezon City Prosecutor's Office. Excuse ba? Quezon City, yes. Oo. Ayun. So, please tell us about it. What was the trigger point at naging deciding factor ninyo na on top dun sa petition na sila pa natin sa Supreme Court, no? We were there witnessing it also, na nag-file kayo ng mga individual cases against, is it an individual case against barbers or was it a group case? Well, kanya-kanya kami kasi dapat talaga ganun. Pero sama-sama kami. Basically kasi what happened there is, sometimes when you don't want to do it kasi if you're fighting for something, parang hayaan mo lang sila, mo yun, lalabasin naman yung katotohanan, right? Pero this time kasi, as you can see, yung nangyayari mo kasi right now, yung naratibo, even ng gobyerno, ng PNP, yung mga nangyayari, we observe Kasi hindi naman kami, lahat kami ordinaryong tao, pero hindi naman mo kami mga tanga. So nakikita namin dun sa mga, hindi mo kami magkakakilala talaga. Nagkakakilala lang talaga kami because kayo rin, yung HOR, ang naging dahilan, naging close kami. Para maging magkakaibigan. Yes, and maraming salamat po. Kasi alam mo, ang sarap ng feeling kapag meron kang nakasama na isa rin lang yung pinaglalaban nyo. So, yun yung nangyari sa amin. And it's so good. Because like, di ba sabi nga nila, two brains is better than one. Alam mo yan, we analyze things, we gauge things, we don't just make a decision out of spite and emotions. Eh, di ba yun? So, nung nakikita na namin na yung naratibo ng gobyerno is ang wala nang ginagawa, kundi ang sabihin, naglalabas kami ng fake news, na mga fake vloggers, narco-vloggers, and pogo-funded. You know for a fact, dyan sa HR, Ace Barbers, alam mo for a fact na kami, ako lalo, I hate drugs. Diba, sinira ang buhay niya ng family ko. Tapos yung mga sugal, sinira rin niya ng pamilya ko. Then, I have kids, diba? Pero who are you to say that? Sabi mo, ilang beses ka nagpa-interview. Una, sinasabi niyo lang. Tapos bigla sabi mo, mag-iimbita kayo ng mga pogo-funded, tsaka narco-funded vloggers or influencers. Then, in-invite niyo kami. So, di ba, kami yun eh. Di ba, automatic kami na yun. So anyway, tas then we had an interview several times. So, yung nangyari sa amin, tingnan namin, na-alerto kami kasi like, what happened to Jun Abines, before the rally of Maisug, and, the PDP candidates in Cebu. Bakit, the night before midnight yun gagawin nyo yun. So, this is iba na to eh. Yeah, iba yun eh. Kasi, you wanted to insert or gusto nyo paramdam sa tao na hindi nyo kami kaya, kami ang may power, eto mangyayari sa inyo. So, alam mo, hindi mo kasi tama yun. Kasi, ang style nila old school, yung parang nangyayari na sa martial law, yung ganon. So this time kasi ang maganda, may social media, people can see, alam mo yon. And ito yung nagiging problema nila. How real time yung yung mga pangyayari. pag-relay din ng mga mensahe. Yun yung problema nila kasi nakikita ng tao, kaya ayaw, gusto Yun ang nila hindi nila i-protect. makontrol. Hindi nila makontrol. Sino ang nag-come up ng idea na, kasi very recent lang, nag-file kayo ng petition din Petition, sa Supreme Court. Ito yung Noisy 37, tama? Yeah. Yung number na. Noisy 37 vloggers na nag-file kayo ng petition questioning yung kapangyarihan ng House of Representatives para ipatawag kayo. Ngayon, kung sinampan nyo naman sa Quezon City Prosecutor's Office kahapon, ay patungkol naman sa libel case. So, Yes. ang tanong ko, sino ang unang may idea or sino ang nag-suggest sa grupo ng mga vloggers na kasuhan ang isang congressman, Ace Barbers? Alam mo, collective. Ako palagi ako nagtatanong, pwede naman natin kasuhan yun, di ba? Ganun ako eh. Kasuhan na natin, ganun.
of course, syempre, kaya nga alam mo, hindi alam ng karamihan. Yung mga vloggers na to, hindi sila kumikita, most of them. Ako nga, hindi ko nga alam na paano mag-generate ng mga... Hindi naman I don't know how to do it, diba? Parang, so, we don't, diba? Eh, kung meron na kumikita na vloggers, at least sabi ko nga, malinis sa paraan. Hindi ka nagnanakaw, hindi mo ginagastos ka ba ng bayan. And, trabaho yun eh, diba? And every Filipino have the right to have their own opinion. Basically, wala, kanya-kanya, hanggang sa to the point na, ako nag-offer ako na, o yung mga hindi kaya magbayad, sabi ko, I'll help, ganyan, ganoon. Pero, kasi, they feel so, nade-demoralize sila eh. May pamilya sila. And they don't like it, kasi they know, hindi naman sila trolls. Hindi sila fake news. Kasi may mukha sila, lumalabas sila dyan. Yun nga, sabi nga, Yes. pwede silang kasuhan kung may mali sila, di ba? Oo. At meron naman existing na batas Exactly. na pwedeng doon mag-reference ang isang taong na-offend. Di ba? Oo. Kung si Ace Barbers ay na-offend sa pagbabalita ng mga vloggers na kasamahan natin, meron siyang batas na sabihin, papailan ka ng cyber libel Exactly. or libel Exactly. or Oo. anything of existence na batas na hindi yung ipapatawag mo lahat and yung concept mo is mag-create ka ng batas. Pero ang sinasabi ng ating constitution is no law shall be created na abridging the freedom freedom of of speech. speech. Oo, yung ganyan na. Yeah. Since existing na, hindi ka pwedeng gumawa ng anything on top of that. True. Ang problema rito ni Ace Barbers, no? Pag mga vloggers magsasalita ng katotohanan, galit sila. Pero ngayon, siya naman pag nagbibintang, anong klase yung pagbibintang na yon? Para tawagin ng mga kasama nating vloggers na narco vloggers And sila pogo-funded. and pogo-funded. So, malicious yun. So, ngayon, nababack to you kay Ace Barbers, yung ginagawa niyang quote-unquote, katarantado. Alam mo yung malupit na pagkaka-back to you sa kanya was the time when he said na yan tapang ninyo, dalhin ninyo dito sa fake news hearing. And now, yesterday, our dear vloggers went to court and said, you wanted to see, I don't know kung sino sabi na, I don't remember, si ano yata, si KLC. Na what? Na, you want to see us? If you want, Secret yes, Secret Secret Secret. If you want to see us in court. Diba? Yeah. Parang, that was that's the best avenue to settle all things. At sinabi mo to sa fairground tayo. Oo, magkita-kita. oo. Kasi, kayo naman nakikita niyo mga kababayan, what's happening in HOR. They will invite a resource person. Ngayon, ang nangyayari, yung resource person nandun, magsasalita, kung ano yung experience niya, kung ano yung naranasan niya, kung ano yung nasa puso't isipan niya. If they don't like the answer, contempt. Oh, So, are we going? Pupunta ba kami sa Lions Den na alam namin na pag pumunta kami doon? Hindi kami duwag, pero hindi lang kami tanga. diba? Pupunta ka ba dun sa lugar na you cannot stand a chance? You Yes. don't stand a chance na merong fair dealings at fair process or due process ng pagdinig. Dahil alam nilang sila ang upper hand. Talagang Papatay ka ng mic. From resource person, you now become what? Ikaw na yung ikukulong. Exactly. Kati napansin ko kahapon parang mangilan-ngilan na kayong vlogger, so hindi aabot ng 37. Yes. Based dun sa pictures na nilabas Yes, nyo, oo. nirelease nyo and dun nag-press con kayo. So yung mga nag-file kahapon, hindi pa kompleto ng 37 to? O yung ibang member ng tinatawag na Noisy 37 ay may plano naman mag-file sa kanilang Lugar. Yes, kasi alam mo, ang karamihan kasi iba na sa iba-ibang probinsya. So even si Coco Locoy, taga Bicol ata siya. Uy, Sabi, talaga? bumabiyahe pa siya. But you know, Grabe, he's very passionate, kaya sumama siya sa amin. Now that I realize this, no, na iba-iba nga, hindi naman lahat nasa Maynila o nasa syudad, no, Tati? Yung hassle na ginawa ng yung hassle na ginawa Oo. ng Tricom, yes, napapuntahin lahat, imbilahin lahat, di ba? Kuyang Ibi na lang. Kuyang Ibi and June Abines. I remember, alam ko, sinundo mo sila or nag-offer ka ng, di ba? Nag-offer ka ng, Offer to help, ng transportation and accommodation, di ba? And even ako, nung nalaman ko na, ma'am, pwede yung sakyan, ino-offer ko rin sa'yo, pakisabi sa kanila. And ganong pamemerwisyo ang ginagawa ng House of Representatives para lamang gipitin yung mga kasama nating vloggers. Yes, alam mo man, I just would like to to say something and
yun nga, i-share lang din na ang vlogging, even if you're monetized, will not be enough. Yes. Kasi, alam mo, Kati, resources mo yan. Okay, unang-una, if wala ka namang, yung wifi mo may monthly fee. Kung ikaw ay nasa labas, yung data mo. Yung data mo, kakain din yan ng load mo. Yung load mo, pag nawala, magre-reload ka. And then, gadget mo yan. You cannot use a simple gadget na hindi siya magiging of quality. Yeah. So, yan sa gadget mo na yan, you cannot depend on yung installed microphone. You need to buy a good quality microphone. Yan yung naging issue natin nung nagsisimula tayo, Marlon. And of course, nasa labas ka, hindi mo maiiwasan na nasa labas ka, gagastos ka rin. Yung kapuntahan mong lugar kung saan ka abutin ng pagkakataon na ikaw ay mag-vlog, mamamasahe ka, diba? Babiyahe ka. Hindi ito ganun-ganun lang para ikaw sabihin mong kumikita ka ng sobra-sobra. And the most unfair thing is maging pogo or narco-vlogger. Yun nga yun, Pam. Sinasabi mo yan, di ba? Yung premise na yan, na ibig sabihin, yung bawat pag-vlog natin, sarili-sarili nating gastos, na walang nagpopondo sa atin, ng isang, alam mo yan, ng isang organisadong grupo, organisadong sindikato. And para maging malinaw din, ang pag-vlog po, segunda na lang, pakonsuelo na lang yung namomonetize natin. Pero ang nagtutulak dito para mag-vlog kami, para magsabi ng katotohanan at isiwalat yung mga nangyayaring katiwalian sa pamahalaan, ay kagustuhan natin yun na walang nagbabayad at hindi para pagkakitaan kayo. Kung hindi ang pakiramdam natin sa sarili natin bilang mga political vloggers, may tungkulin tayo sa mga mayang Pilipino para ipaalam sa kanila kung ano ang mga kabulukan na nangyayari sa gobyerno. Nagkaroon na ba, since yesterday, nagkaroon na ba ng pagkakataon na ang isang Ace Barbers na kinasuhan nito, because this is out in the news yesterday, trending din ito on top of the Vicam Anomaly news kahapon, no? Nagkaroon ba na may nag-reach out or from his team na nakipag-coordinate or anything like that? How sure are you na nakarating na kay Representative Ace Barbers? Well, nanood siya. Yun ang balita ko, nanood siya. And ang balita ko rin, nagtanong na seryoso ba daw yung gagawin namin. Hindi ba kayo seryoso para magkaroon naman siya ng duda sa isip niya na... Well, I guess nakita niya naman. We went there in Department of Justice. Nag-file talaga kami sa Quezon City Prosecutor's Office and sa Department of Justice building. It's in the picture, diba? So, again, it's Women's Month. Karamihan nga kami babae. So, bilang ina, kapag nakikita mo na maapektuhan yung future ng anak mo, dinedemoralize ka, sinaslander ka, dinedefam ka, yung sinisiraan ka out of nowhere, ganun-ganun na lang ba? Pag titingnan mo yan kasi para siyang walang asawa, para silang walang mga nanay or kapatid na babae or anak na babae. So, yun yung ano namin. Pinalaki ng tama. Oo, parang, diba? Parang hindi pinalaki ng tama ng magulang at hindi mga lalaki na tunay. Diba? And ako din, yung isa rin na reason kaya namin ginawa to is there are certain things that's happening before. Like, pag maghahain sila ng subpoena or ng, what do you call this, ng invitation, one time, ito, hindi alam si MJ Kiambao, pinuntahan siya sa opisina, these people are taking videos and photos sa opisina. Di ba? Tama ba yun? That's ano na yun eh. When you say these people, who are these people? HOR daw, yung nag-submit ng, kasi ang pagpapakilala na sila nag-submit ng invitation, saka ng subpoena. So, isipin mo ba't may video? Diba? Video mo, kukunan mo picture, ano yun? Diba? How did this affect you from that time na natag kayo as narco and pogo funded vloggers? Well, my kids, my daughters, alam mo mga anak ko palaban eh. They're so mad. They're so mad. Ang sagot nga nila, sila yung mga magnanakaw, ba't kayo yung inaano? Sabi ko, anak, alam mo, thinkers are doers. Kapag ikaw, iniisip mo yan, kasi gawain mo. Kaya mong mag-isip ng ganyan at gumawa ka, gumawa ka ng storya, kasi ikaw yan. And they're so used to like, ako eto opinion ko, they're so used to like lying. Diba? And tama na, parang
masyado nyo kaming ginagamit kasi ang basa namin dito, masyado nyo kaming ginagamit yan sa HOR para pagtakpan ang kapalpakan ng GAA at ng BICAM. Galing. Yun ang sagutin nyo. Diba? Decision ako doon, magkakaroon tayo doon. So, dalhin na natin doon. Galing talaga nitong si Madam Cathy Binag doon. Malupit ho yun ah. Matindi ho yun. Matindi yung mga ano niya na yun. Talagang napagsunod-sunod niya kung ano nga ba ang pakay ng panggigipit na yan sa mga vlog. May tanong ka, Marlon? Hindi, yun nga, binabago eh. Although, syempre, yung narrative, yung mga kwento ngayon, katulad ng mga kapalpakan sa PCO, Yes. yung involvement ng bagong press secretary, at yung pagiging butangera ng bagong USEC, natatabunan yung tunay na isyong panlipunan na talagang direkta sa sikmura at pangkalusugan ng mamayang Pilipino ang dapat natin pag-usapan. Bakit direkta sa sikmura at kalusugan ng mamayang Pilipino? Yung issue ng PhilHealth, zero budget. Ang nakakatuwa, nakikita natin yung mga magagaling na justices natin na talagang sila mismo grill nila, ginigisa nila yung mga government official at yung Solicitor General Office bakit nga naman pinahintulutan na kamkamin ang 90 billion pondo ng PhilHealth at gawin yung zero ang budget. At ang nakakatuwa pa, itong BICAM anomaly na nalalapit na yung oral argument sa April 1, 2, 3 na gagawin sa Baguio City. And we have to remember, no, Marlon, Cathy, nung time na kayo ay pinatawag, no, that it was also timely, good naman sa the following day, nag-file sila ng endorsement ng impeachment ni VP Sara sa Congress. So, hindi natin tuloy maiwasan isipin na yung pagkakapatawag sa inyo, isang paraan nila para hindi natin mapag-usapan ang impeachment process na gusto nilang gawin kay VP Sara na sa alam natin ay wala sa due process. Oo. Yes, alam mo, ang dami nagsasabing mga abogado. Alam mo, marami dyan, di naman tanga yung mga abogado na alam nila may mga malaking mali, no? Plus the fact yun nga, ang hilig nila mag-divert, yung bago nga, di ba, yung sinisisi nila ang past administration kung yung mga kapalpakan nila ngayon. Kaya nga kayong bagong admin, di ba? Fix whatever problem yung nangyari. 3 years kayo na nakaupo sa mga secretary, USEC, sa mga leaders natin dyan. Tigilan nyo kami. Babalik nyo ulit sa KPRRD yung mga pangyayari. Kaya kayo ayusin nyo. Pero for 3 years wala kayo naayos. Lahat tumaas, bilihin, gasolina, kuryente. Diyos ko, ano lang bumababa? Sabi nga na, panty na lang eh. Pabihira talaga tong si Ma'am Cathy. O, panty na lang. Alam mo, yung garter mo ba na natali mo ng may fit? Pati garter nga, natatanggal na. Kasi ang mahal ng pambili ng ng sabon, ayaw mo ng laban. Bigla naman ako sa'yo sasabihin mo yung busi. Galing kay Cathy Binag yun. Coming from Cathy Binag, ang gawan niyo po ng code card. Nagtawanan sila. Ang nalalaglag na lang ngayon, Ang bumababa na lang, panty. Pero yung panty ho, mahal na din. Ewan ko sa'yo. Pero alam mo, ano ba, masasabi mo bang yung case ninyo ginagamit lang na panakipula sa totoong mga issues such as the budget issues? Oo naman, kasi alam mo, ayaw nilang sagutin. Even ang mainstream media ayaw kunin. For sure, eto nga yung sabi namin, sigurado kami na yung mainstream media kukunin ang panig ni Ace Barbers. Yan ang ilalabas nila sa news. Pero ang side namin, wala. Okay? Pero in fairness, Tata, may nag-message sa akin kanina ng taga-mainstream media. Nangingi ng copy talaga? ng complaint affidavit nyo. At bigay mo sa akin, papadala natin. Sige, Sino sige. mainstream to? Anong group nito? Justice. Justice. Alam Justice. naman. Dahil sakop nila to. Nangingi ng copy. And kaibigan natin siya. Siya rin, basta kaibigan natin Okay. siya na in fairness naman, na nilalabas din naman yung side natin. Okay. And kailangan malaman to ng publiko at kailangan gawan din ng istorya ng mainstream media. Doon sa tanong mo kay Cathy na paraan ba to para magbago issue? Posible pa. Ang tingin ko rito, hindi lang para ma-divert yung issue at mapagtakpan yung BICAM anomaly, kundi paraan din to para takutin, gipitin, at hindi na mag-vlog.
Oo. Yung noisy 37. At yung mga hindi napatawag, magkakaroon ng chilling effect Yeah, na yung chilling effect Yes, nun. ingat Tama, din yung sa chilling kanilang mga sinasabi. And for a while, ako, I will have to admit, for some Nag-ingat. point, nag-ingat at talagang natakot. Yeah. Kaya nga din yun, lumaban tayo ng lumaban tayo. Talagang yun naman ay nagbigay talaga sa amin ng buhay ba, ng alab ba na kung sila nga lumalaban, hindi napatawag na, paano pa tayo? Tayo dapat ang maging, kami na hindi napatawag, dapat ang maging booster or support group ninyo na for you guys to go on. Yeah, and you know, we don't need to be scared. Tayo naglagay sa posisyon na yan. Ang taxes ng bayan ang nagbibigay, nagsisweldo sa kanila. Hindi nila tayo pwedeng takutin. Hindi nila pwedeng diktahan tayo kung anong gusto lang nilang lumabas sa bibig natin. Hindi nila pwedeng baguhin yung opinion natin. Hindi nila pwedeng kontrolin kung may nakikita tayong mali. So dapat sila huwag matakot sa akin. Ilang milyon ang Pilipino? Ilan ang milyon ang Pilipino? Ano na? 100 million, di ba? Oh. 120, Ah, 50. Oh, imagine mo, 50 million lang yan. Ilan ang Kongreso? 300? Oh. From 50 million to 300, pag tayo lahat nagsama-sama, magsalita ho tayo, magreklamo tayo, hindi naman natin sinasabi na katayin natin sila or saktan natin sila. Magsalita tayo, mag-complain tayo, we have all the rights and they cannot stop us because we are the one na naglagay sa kanila dyan sa posisyon na yan. And they cannot abuse that. Hindi pwede na nilang abusuhin yung binigay nating kapangyarihan sa kanila na again, paulit-ulit natin yung sinasabi, temporary lamang. And sabi ko nga, sa darating na eleksyon, tayo ang bida. Tanggalin ho natin yung mga yan, palitan ho natin ng mga bagong leaders kasi yung mga yan, controlled na ng gobyernong mali. Na eto na yon, na dapat mga bago na iupo nyo dyan. Ilang dekada na yung mga politician dyan. Ano bang nagbago sa buhay ninyo? Ano bang nagbago sa mga lugar nyo? Ilang senators na yan, na paulit-ulit. Huwag na ho kayo maniwala sa name calling, sikat sila. Mas maganda sikat sila sa kanilang mga nagawa. Achievement. Oo, di ba? Yun Yung ho. sikat sila sa kanilang mga kabulasugan, yung kanilang mga kalokohan. Pero alam niyo no, iisa lang naman ang qualification para maging presidente ka o para makaupo ka as part of the current administration. We also gaano kaayos yung pamamalakad ng isang PRRD in the past, no? Na hindi niya ginagawa ito sa mga vloggers or sa mainstream media. Kung pinanagot niya kung sino yung talagang may kaso, sabihin na natin ABS-CBN. But my question is, what made Marcos Jr. think that this time around, him as president, that we can belittle people and make them think na wala... Nanonood daw si Maharlika. Ay, Maharlika. Hello po, madam. Ma'am Maharlika, hello po. Oo. Yung pagiging KP, sige po. Yun lang. Ano sa tingin ni Marlon tuloy, ni Marcos Jr., ang nagbigay sa kanya ng karapatan para bigyan na i-restrict yung karapatan ng bawat mamamayang Pilipino magpahayag ng kanilang saloob. Una pa, doon sa sinabi ni VP Sara na ang isang Marcos Jr. ay hindi marunong magtaka presidente. Pangalawa, yung sinabi rin ni PRRD na si Marcos Jr. ay isang weak leader. So, wala siyang wala siyang sariling wala siyang sariling desisyon Yes. na para patunayan niya na ako ang presidente, ako ang magsusunod. Doon pa lang sa sinabi niya na na ayaw niya kunwari na i-impeach ang isang Vice President Yes. Sara Duterte. Pagpapakita na to kung gaano siya kahina at kung gaano Hindi siya kabulok pinapakinggan. ang kanyang liderato. Yung ayaw- Samantalang ang PRRD, nung sinabi niya lang na isang beses na hindi Magaling dapat sabihin. i-impeach ang Leni Robredo, sumunod ang Kongreso. Rosalie, salamat Kahit po. hindi maganda ang relasyon. Oo, kahit hindi talaga. maganda ang relasyon. Ito nagsimula ito sa isang magandang relasyon na dahil lang sa kanilang pagiging ganit sa kapangyarihan at access sa kapangyarihan, sinira nila yung magandang relasyon. Nagsimula sa napakagandang relasyon na magkasama sila sa isang bandera na kung tawagin ay unity. Unity. Di ba? Yun yung ganun kasaklap at ganun kahina ang isang Marcos Jr. May bago na yan, hindi na yung unity. Punit team. Pinunit. Punit team. Parang Punit settle na team. lang Oo, humagsik, oo. diba? So, pinulit na lang ito. You know, yun na lang yung nangyaring pag-impeach kay VP Sara is a sign na hindi pinapakinggan ng ating presidente
So, walang political will, hindi siya pinapakinggan ng kanyang mga tao sa paligid niya. Kasi sabi niya, di ba, wag na nating bigyan ng panahon yan, sayang. Unimportant. Oo, di ba? She is unimportant. But still, kahit na anong statement nilabas niya noon, hindi siya pinakinggan. So, So, the question is this. Bakit hindi siya pinapakinggan? At siya naman, bakit hindi niya madiinan kung ano yung gusto niya bilang siya naman ng presidente? Bakit? ako, I think power struggle. Somebody wanted to be the president but not sitting president. But he is the sitting president. Why Exactly. can't he protect his presidency? Why? Ano ba laman ng Kingmaker po? Oo. Yun. Ano ba ang sinasabi ng Atty. Vic Rodriguez? Oo. Marami Galing talaga nitong si Sir Marlon. Pambihira. Ayos yan ha. Ang galing na segue niya. sa loob ng palasyo ang nagpipiling presidente na wala namang mga mandato. And mahirap rin yung mag-isip kapag talagang, gumagamit ka ng droga. Yan, nandito po ang ating star witness sa mga pangyayari. Diba? Ako, yun lang. Ako nga paulit-ulit, binabanggit ko ulit to. Kasi kung talagang hindi nila ginagawa, bakit ayaw nilang magpa-hair follicle test? Pero again, hindi dito sa Philippines, sa Singapore. Kahit ako pa magbayad ng ticket, ako pa magbayad lahat. Diba? Gawin nyo lang. Diba? Bakit nga hindi magawa-gawa? At ang laging sinasabi is, I don't wanna dignify that accusation with an answer. Bakit? Is it, bakit, hindi ko maintindihan, ano bang definition ng dignify sa kanya? Yung pag-dignify mo nga naman. Diba? Sagutin mo lang at nasa iyo ang Exactly. katotohanan, diba? Diba? Parang, di ba dapat nga as a sitting president, you give yung call na yon, yung hamon na yun, gawin mo lang agad. Unless na guilty ka, kaya iniiwasan mo. Yes. Is it the same sa case ng House of Representatives when the group of Atty. Vic Rodriguez was asking for the copy of the enrolled bill na hindi nila mailabas at hanggang ngayon ay nagkaroon na ng preliminary wala pa rin silang kopya. Yes, na dapat sa preliminary conference, kasi sinabi nga natin, ang preliminary conference, ito yung marking sa mga document, Yes. para sa mga annexes, di ba? Na dapat, kasama sa proseso, yung pinagsusulmiting documents, base sa utos ng Supreme Court, ay sinasubmit na ng House of Representatives at ng Senate. Pero hanggang kahapon, Wala pa rin. kulang-kulang yung mga dokumentong Well, ako basa ko dyan kasi talaga marami silang tinatago. Kasi di ba, okay, ganito kasimple. Sabi nila, kaya nila in-impeach si VP Sara kasi because of yung pag-misuse ng funds ng 125. So, eto tayo ngayon, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, pondo also ng bayan, way na mas malaki. Bilyon. Bilyon. Na halaga, hindi to 100 million lang. Bilyon. Yan, kung gano'n na kastiguhin or gano'n na iluhusgan si VP Sara na sinasabi naman ng COA na maayos naman ang paggamit, still ginawa nila. Eto ngayon, hindi nila ma-explain ng tama. Diba? Wala sila mapakita ng tamang mga dokumento, hindi kompleto. So, kaya lahat ng lahat ng strategy nila is to divert. Kaya mamayang Pilipino, wag kayo, lahat, pati yung USEC, kung ano-ano na lang sinasabi, kapag pinanood mo siya, yung mga past, vlog niya and everything, kung ano-ano yung banat niya, sa totoo lang, parang unstable. This government is unstable, unsecure, and no loyalty. What can you expect, di ba? No loyalty for the mandate of, para sa importanteng pangailangan ng mamayang Pilipino. Speaking of unstable, bago na naman yung Presidential Security Group Commander. Diba? Pinalitan na naman. So, tama ka. Ganito ka unstable tong gobyerno to na hindi lamang press secretary ang pinapalitan agad-agad na nakakaapat na. Wala pang 3 taon sa panunungkulan ng Marcos Jr. Pati sa Presidential Security Group Commander, nakailang palit na rin sila. 3 na yata kung doon nagkakamali. Welcome ho kayo magsalita. Kakalungin ho namin kayo. Lahat ng tinanggal, magsalita ho kayo. Kasi kayo ang magsisave sa bansa natin. Kung magsasalita. Isa Paano pa, kung speaking naayos? of tanggalan, si Ivan Lu. Yes! Ng DIC. Ang DIC. Oo. Hindi umano kahapon, nagtungo sa Malacanang, bitbit ang kanyang resignation letter para magbitiw sa kanyang posisyon bilang secretary ng DICT. At unang napabalita, Marlon, ayon naman sa billionario.com, na posibleng ipalit ang isang
Senator Grace po, napapatakot na ang Nabasa ko nga. termino Basa ko. na maging DICT Secretary. However, Palpako yan. Pagkasi po ang pinali dyan, ako laking problema. ako ay naka-receive naman ng tawag kaninang umaga sa isang tao rin naman na ang network talagang malawak. Na sinasabi niya, isang IT expert din ang iuupo di umano ng isang Lisa Araneta Marcos. Bakit si Lisa Araneta Marcos ang nag-uupo ng mga tao? Gabi, no? Yun nga yan eh. Siya ba ang presidente? Baka siya Baka yung siya yung ano. tinutukoy na Yeah. nagpapaka-presidente na wala namang mandato. Alam mo nakakalungkot, no? Bumabalik yung dati. Yung cycle na nangyari sa History kanyang ama. repeating itself. Diba? Oo, yan. Malala pa nga. Oo, eto Mas lantaran. malala pa. Lantaran. Kasi yung dati, yung first lady natin, kahit pa paano may naipagawa. Oo. May project. Oo, eto. May imahe. May imahe. Eto, ano lang eh, kabigla. Ito wala, bad shot talaga. Diba? Ikaw bilang beauty expert, ano nangyari sa kanya? Nung sa mata niya na namamaga na may black. Alam mo, di ba, naglabas yan si Sandro Marcos na severe allergic reaction. Alam mo, pag ako kasi sensitive ako, ganun ako, may mga allergy reaction ako. Pag severe ka, nakahiga ka. You don't go out. Why are you there? Hindi mo pwedeng sabihin sa akin kasi gusto kong magsilbi sa bayan o magpakita. No. Kahit sinong doktor. Dun sa mga ano natin, sa grupo namin, may vloggers na doctors, ang comment nila, it's either ang ginawa niyan, nagpa-fillers, nag-react, nag-inflame, kasi bawal yan. Yun ang ano nila, baka uminom. Kasi you cannot drink if you do that. Kasi kung wari, severe allergy reaction, di ka naman nasunto. Kasi pag nasunto ka, Under sensitive yan eh. medication ka, of course, bawal Oo. ang liquor. At saka severe allergic Bawal ang reaction, ang gamot mo dyan, babagsak ka eh. Actually, buhay na buhay ka siya. Ang allergic reaction, ang Gising-gising talagang ka. tinarget yung iPad Yes, mo. oo, Eh, diba? pwede naman puro pantal ka. Nasa Kasi si dati na-witnessin namin, konting inom ng ano, di ba? Oo, nag-allergy ako. Ang pula mo dito, ang pula mo dito. Konti lang yun. Pero, pag ginamit mo ang salitang severe, dapat nakaratay ka. Exactly. Diba? At walang matinong anak ang magsasabing, Ma, kailangan mo bumangon for the love of the country. Hindi na. Kasi Oo. kung severe nga eh. Oo, kasi sabi na monitor ka yun. Kasi hindi mo alam kung ano yung next, di ba? Pwede mo ikamatay. Kasi even herself, naglabas, si Lisa Araneta, even herself, naglabas ng kanyang statement na meron nga siya naging allergic reaction. And the worst thing that also happened to her while suffering an allergy, di umano, bumagsak siya sa isang parte na pavement at sumalpok yung kanyang pisngi. So, parang hindi naman ito yung una lang, Marlon, na narinig natin siya. Sinabi niya ganun, tapos sabi ng anak niya, severe allergic reaction. So, hindi na contradicting yung Para itong si statement J. ng Luis mag-ina. at si Claire. Okay. Ako marami naman dyan, doktor. Ako magko-comment. The most sensitive part in our face, yung mata natin. Konting tama dyan, grabe yung pasa. Wala siyang pasa. Hindi napansin? Pero meron siyang gano'n, yung Oo. maga. So, hindi siya nahulog. Kasi kung nahulog ka talaga, grabe ang pasa niyan. black eye. Oo, talaga. Di ba, pag sinunto ka, the next day may pasa ka. Oh. Well, we don't know what really happened, but hindi siya dapat interest ng Pilipino. Pero naging interest na lang because yung insensitivity niya, na instead na siya ang makakuha ng atensyon, dapat ineradicate na lang niya yung sarili niya sa sitwasyon na yon para yung attention nandun mismo sa event at yung punong abala dapat na man lang presidente talaga ang may attention sa tao. Kaya lang kasi lagi siyang ganun attention grabber, story maker, headliner, yung mga ganyan na she wants everything about this presidency to be about her. Which is not the concern of many Filipinos. Ano ba ang mga concern ng maraming Pilipino ngayon? Marlon, hanggang ngayon walang 20 pesos na per kilo ng bigas. Exactly. Diba? Yung batang kinidnap, Wala nang ano din dyan Diba? Walang totoong istoryang lumalabas. Ang Flood masakla control pa, project. ang masakla pa. Nakaamba na naman yung pagtaas ng singil sa kuryente. Yes. Summer, and to the point na summer ngayon, Summer, Marlon, diba? ang peak ng maraming Pilipino o household sa paggamit ng aircon, electric fan, at kung ano-anong yun, di ba? And magti 3 years na yung pinangako niya ng nakaraang campaign na renewable energy. Hanggang ngayon wala tayong nakikita. Yes. Kahit anong klaseng proyekto patungkol para tugunan yung problema
sa kuryente at energy. OPM lahat. Lahat OP. Oh, promise me. Promise me. Nagkasundo kayo dun, ha? Kasi kami mga Grabe talaga may something no? Tinatapos nila yung kanya-kanya nilang mga sentences. So always, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Kung gusto nyo matapos yung kwentuhan na yan, itong third floor at itong si Ma'am Cathy Binat, punta lang ako kayo dyan sa third floor studio. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal lahat ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.